Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid sa Islam, ito pong unang episode ng ating weekly lecture hinggil sa subject na fiqh. Ang ating napiling aklat na ating tatalakayin sa subject na ito ay walang iba kundi ang aklat ni Sheikh Saleh Al Fawzan na tinawag na Al-Mulakhas Al-Fiqhi, pinaiksi o buod na aklat hinggil sa subject na fiqh. Ito ay aklat ni Sheikh Saleh Al Fawzan na mayroong 2 volume. Una nating tatalakayin ang first volume, naway gabayan, tawfikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, madaliin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasaliksik ng kaalaman at buksan nawa sa atin ni Allah ang pintuan ng pag-unawa dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng kaalaman. Wa ma tawfiquna illa billah. Ngayon mga kapatid, sa aklat na ito, ang ating unang tatalakayin ay ang page 7 hanggang sa page 10. Mula sa page 7 hanggang sa page 10. Bago yun mga kapatid, magbibigay tayo ng maiksing panimula o kaya pagpapaliwanag hinggil sa subject na al-fiqh. Ano nga bang ibig sabihin ng fiqh sa relihiyong Islam? Okay, kasi ang literal na kahulugan ng fiqh ay al-fahm, pag-unawa. Kaya nga pag sinabi yatafakkaha ar-rajul, tafakkaha yatafakkaha, ay nagsasaliksik, pinag-aaralan, inuunawa ng tao ang kanyang relihiyong Islam. Ngunit ang kahulugan ng fiqh sa Sharia, sa batas ng sa relihiyong Islam, yung tinatawag na ta'rif al-syar'i, no, ta'rif al-istilahi, ay yung sabi ng ating mga ulama, ma'rifatul ahkam al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya. Ang ibig sabihin nito ay sa subject na ito pinag-aaralan ang lahat ng panuntunan batas sa relihiyong Islam. Lahat ng panuntunan, batas na may kaugnayan sa mga gawain ng mga alipin. Lahat ng ating pisikal na ginagawa, sala, zaka, pag-aayuno, hajj, no, pangangalakal, muamalat, yung hudud, al-qisas, iba pang mga gawain, mga ibadat, ginagawa ng mga tao, ito yung pinag-aaralan sa fiqh, panuntunan na ito. Sa mga panuntunan na ito. Pinag-aaralan natin sa subject na ito ang lahat ng ahkam, panuntunan na may kaugnayan sa lahat ng ginagawa ng mga tao. Muamalat, nikah, pag-aasawa, divorce, talak, no, pangangalakal, business, ano pa mang uri ng pangangalakal, lahat tinatalakay sa subject ng fiqh. Ang akida, ang tinatalakay dito, yung mga paniniwala, more on beliefs. Ang fiqh naman, pag sinabi nating fiqh, subject na fiqh, ang pinag-aaral dito lahat ng batas, lahat ng panuntunan, alituntunin na may kaugnayan sa mga gawain ng tao. Kaya makita natin itong fiqh na ating tatalakayin, nag-umpisa rito ang ating Sheikh, Babu Tahara, pag-ablusyon, sala, mamaya susunod na naman ay ang zaka, pag-ayuno, pag-hajj, muamalat, pangangalakal, Babu Ta'am, yung mga pagkain, mga panuntunan, mga ahkam batas sa pagkain at inumin, pag-aasawa, nikah, at iba't ibang uri na may kaugnayan, no, tulad ng talak, yung ganun din yung mirath, inheritance. Okay, lahat ng mga may kaugnayan sa mga gawain ng tao, ito yung pinapag-aralan sa tinatawag na fiqh. Gaano ba kahalaga ito mga kapatid? Minsan kasi may mga taong binabaliwala nila itong pagsasaliksik ng kaalaman hinggil sa fiqh. Okay? Dapat nating maunawan na ito ay obligado sa bawat isa. Lalong-lalo na yung mga gawain na hindi magiging tama ang ating pagsamba kapag hindi natin inalam ang mga batas at panuntunan nito. Anong halimbawa nito? Like for example, ahkamul wudu, ahkamus salah. Yung mga panuntunan, ahkam ng salah, yung mga binabasa salah, ito ay obligado sa bawat isa na dapat niyang malaman. Okay? May mga tao na nagsasala na hindi man lamang niya alam kung paano magbasa ng Fatiha. Hindi man niya alam, hindi man lamang niya inalam yung mga nakakasira ng ablution.
Okay, hindi man lang niya alam yung pagbabasa ng tahiyya. Okay, anong sinabi ng mahal ng propeta? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hindi magiging tanggap ang ating sala, hindi magiging tanggap ang sala ng taong hindi niya binasa ang Suratul Fatiha. So, isa sa nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa fiqh ay sa pamamagitan nito ay tasihul ibadat. Sa pamamagitan nito ay magiging katanggap-tanggap ang ating mga pagsamba. Ibig sabihin, kung mayroon kang hindi alam, mayroon kang kamangmangan sa tinatawag na fiqh, ay maaaring hindi natatanggap ang ating mga pagsamba. O di kaya ganun din naman na mayroon tayong ginagawang pagsamba na hindi pala natin alam na ito ay nakakasira sa pagsamba na ating ginagawa. Nasisira yung ating pagsamba dahil sa ating kapabayaan sa pagsasaliksik ng kaalaman sa fiqh. Dahil mayroong mga bagay na nakakasira sa pagsamba. Like for example, mubtilatul wudu, mubtilatul salah, mga nakakasira sa ablution, mga nakakasira ng salah. Like for example din, ahkamul hajj, mga panuntunan, mga batas, alituntunin sa pagsasagawa ng hajj. So, kaya nga sabi ng ating mga ulama, kapag ikaw ay mag-hajj, obligadong pag-aaralan mo ang panuntunan, mga ahkam ng hajj. Dahil may mga arkan, haligi, may mga ipinagbawal sa hajj, maaring nagagawa mo na hindi mo namamalayan na hindi pala nagiging tanggap ang iyong hajj dahil hindi mo pinag-aralan, mangmangka sa relihiyong Islam, mangmangka sa mga ahkam, panuntunan ng hajj. So ito isa sa kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa fiqh na kailangan natin itong bigyan ng halaga. Lalong-lalo na yung mga ibadat, mga dakilang pagsamba, ang sala, ang zaka, ang pag-ayuno, ang hajj. Kabilang ito sa mga pinag-aaralan sa fiqh na dapat nating maunawaan. So kabilang lamang po yan sa nagpapakita ng kahalagahan ng pagsasaliksik ng fiqh na dapat nating paglaanan ng oras po mga kapatid na matutunan, mapag-aralan ang tinatawag na al-fiqh. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, si Salih Al-Fawzan, sa page 7, sabi niya, Fadl at tafaqquh fid din, ang kainaman, kahigtan, gantimpala ng pagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. So bago niya umpisahan, ang Babut Tahara, Babut Sala ay nagbigay ng encouragement, no? Nagbigay ng payo, nagbigay ng encouragement, paghihikayat ng ang ating Sheikh hinggil sa pagsasaliksik ng kaalaman. Para itong nag-uutos sa atin, ito ang nag-encourage sa atin na pag-aralan ang tinatawag na subject na fiqh at iba pang mga subject. Okay? Dahil kapag alam natin na ito palang pag-aaral ng kaalaman ay kabilang sa malaking pagsamba, ito yung nagtutulak sa atin, no? Nag-encourage sa atin, naghihikayat sa atin na ipagpatuloy ang pag-aaral sa subject na ito. Sabi ng ating Sheikh, فَإِنَّ التَّفَقُّهَ فِي الدِّينِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَهُوَ عَلَامَةُ الْخَيْرِ. Tandaan natin, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay kabilang sa pinakamainam na gawaing pagsamba. وَهُوَ عَلَامَةُ الْخَيْرِ. At ito ay palatandaan ng kabutihan. Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? مَيْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Sinumang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan sa kanyang alipin, ay papaunawa sa kanya ang kanyang relihiyon. Ibig sabihin ng hadith, isa sa palatandaan na minamahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at ninais, ginusto niya sa iyo ang kabutihan kapag ikaw ay nasa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman. Hindi sinabi ng hadith na sinumang naisin ni Allah ang kabutihan sa isang alipin ay gagawin siyang mayaman. Bagkus ang ginawang batayan, no, timbangan ng pagiging mainam sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw daw ay nagsasaliksik ng kaalaman. So ito'y palatandaan na kapag ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman, maging sa social media, mashallah, ay ito'y palatandaan na ikaw ay minamahal. Ninais, ginusto sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan. Ito'y gabay, palatandaan ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang kahalagahan ng pagsasaliksik ng kaalaman, sabi ng ating Sheikh, tandaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay inutos niya, pinag-utusan niya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na magparami ng kaalaman. Wa qur rabbi zidni ilma. Ito yung binanggit sa surah Taha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sa atin, O Muhammad, kung sabihin mo, Rabbi zidni ilma, o aking Panginoon, dagdagan niyo po ako ng kaalaman. Sabi ng ating mga ulama, katulad ni Al-Hafidh Ibn Hajar, ito ay sabi niya, wadihud dalala fi fadlil ilm. Ito ay maliwanag na palatandaan patungkol sa kahigtan ng kaalaman. Dahil daw si Allah subhanahu wa ta'ala
ay hindi niya pinag-utusan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na magdagdag o magparami sa isang bagay liban na lamang sa kaalaman. Walang bagay na pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mahal na propeta na magparami ka dito liban sa kaalaman. Kaalaman lamang ipinag-utos ni Allah na magparami ka. No? O Muhammad, magdagdag ka, magparami ka pa, magsaliksik ka pa ng kaalaman. Hindi sa kanya inutos ni Allah na magparami ka ng yaman. No, ibig sabihin nito, sabi ng ating mga ulama, ang tanging ipinag-utos ni Allah sa ating propeta at sa umman na ito, lalo ng ating propeta Muhammad, na magparami sa isang bagay ay ang pagsasaliksik ng kaalaman. Ito ay isa sa palatandaan ng kainaman. Dahil kung tayo inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay na magparami dito, tumutukoy, nagpapahiwating ng bagay na ito, ang gawain na ito ay kabilang sa mainam na gawain. Pangatlo, sabi ng ating Sheikh, وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة. Allahu Akbar. No, tinawag daw, sinabi daw ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga pagtitipon, ang mga pag-aaral, mga pagtitipon, maging, for example, itong social media ngayon, kabilang sa biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ano pa mang mga kaparaanan na pagsasaliksik ng kaalaman, mga lugar o mga panahon na nagsasaliksik tayo ng kaalaman, ito ay tinawag daw ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa harden ng paraiso. Harden ng paraiso. Biriyad al-Jannah. Merong isang hadith na sinabi ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, kapag nakita nyo ang isang harden sa paraiso dito sa mundo, ay pumunta kayo. Sabi ng mga sahabat, ya Rasulullah, merong rawda dito. Harden ng paraiso dito sa mundo. Sabi niya, meron. At ito yung lugar na kung saan pinagsasaliksikan ng kaalaman. Binabanggit dito ang mga katuruan ng Islam. Sabi din ng wa akhbara anal ulama hum warathatul anbiya. At nabanggit din sa hadith, sabi ng ating Sheikh, ng mga ulama ay sila ang kapalit, tagapagmana ng mga propeta. Sila ang kahalili ng mga propeta, ang ating mga ulama. Binigyan ng kaalaman sa relihiyong Islam na kailangan din natin silang irespeto at bigyan natin sila ng karangalan. Sabi ng ating Sheikh, no, bilang paghikayat din na ating magsaliksik ng kaalaman, sabi niya, walang pag-aalinlangan na kapag ang isang tao ay gagawa ng ano pa mang gawain, kailangan niyang nauunawaan ng bagay na ito. Okay? Hindi pwedeng kayo magsasala na hindi mo alam ang gagawin mo. Kung ikaw ay maghanap buhay, papasok sa business, kailangan mo alam. Alam mo yung mga dapat gawin para mapalago ang isang hanap buhay. Ganun din ang isang gawain, lalo na ang pagsamba, na kailangan nating alam, mapag-aralan muna natin. Okay, alam natin, sinasalisik natin ang mga ahkam, panuntunan sa isang gawain para daw ito ay maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sa page 8, tinalakay ng ating Sheikh, pagkaraan niya, talakayin ang kahigtan ng kaalaman, tinalakay ng ating Sheikh ang mga uri ng tao, no, ang mga uri ng tao hinggil sa kaalaman at paano nila ito isinasabuhay. Ang kaalaman at ang pagsasabuhay sa kaalaman ay nahati daw ang mga tao sa tatlo. Ito ang ibig sabihin ng ating Sheikh sa page 8. Una, sabi niya, mga tao, unang uri ng tao, naglikom ng kaalaman, al-ilm an-nafi wal amal as-salih. Pagkaraan nito ay isinabuhay nila itong mga kaalaman na ito. Ito yung mga taong ginabayan at nagtagumpay, no, kapuri-puri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na binagit niya sa suratul Fatiha, na kabilang sa mga propeta, mga siddiqin, at syuhada, was-salihin, at sino pa mang mga taong nagsasaliksik ng kaalaman, pagkaraan ito ay sinasabuhay natin yung kaalaman. Ito yung dapat nating maging hangarin sa kaalaman. Okay? Kaya nga sabi ni Imam Ahmad ibn Hanbal, isa sa dapat nating layunin sa pagsasaliksik ng kaalaman, una, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kailangan raf'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi, upang maalis natin ang kamangmangan sa ating mga sarili at sa ang kamangmangan din o ipahayag natin, iparating natin ang kaalaman sa iba para din matanggal sa kanila, maalis sa kanila ang kamangmangan. Okay? So kailangan isinasabuhay ang kaalaman. Okay? Dahil walang saysay ang kaalaman kung hindi isinasabuhay.
Okay? La faida. Walang saysay, walang silbi ang kaalaman kung hindi natin isinasabuhay, bagkus ito ay magiging pananagutan natin. Kung meron tayong kaalaman na hindi rin natin isinasabuhay. Okay? Binigyan tayo ng babala dito, hinggil dito sa napakaraming batayan sa Quran at hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito yung unang uri, no, ng mga tao hinggil sa kaalaman at ang pagsasabuhay nito. Pangalawa daw, sabi ng ating Sheikh, binagyan ng kaalaman, ngunit hindi nila isinabuhay. Sino ang mga uri ng mga taong ito? Sila yung mga Yahud at sino mang sumunod sa kanila, sa yapak nila. Ng mga Yahud, binigyan daw ng kaalaman, ay hindi nila isinabuhay. Hindi nila isinakatuparan. Okay? Nilabag nila, kaya sila ay tinawag na magdub alayhim. Kinapuutan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung tinutukoy sa suratul Fatiha, al-magdub alayhim. Kinapuutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, waman nahanawahum, sinumang dumaan, tumahak sa kanilang landas, na binibigyan ng kaalaman, ngunit hindi naman isinasabuhay. Ito ay landas ng mga Yahud, no, na pinakilala sa kanila na si Propeta Jesus ay si Jesucristo isang propeta, pero nilabag nila si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila sinunod si Jesucristo. Ganun din naman sa panahon ni Musa alayhi salam, binibigyan sila ng kaalaman pero patuloy pa rin silang lumalabag at sumasalungat. Maging din sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalaman nila at alam nila, no, na naunawa nila na si Muhammad ay propeta, pero hindi nila sinunod. Hindi nakapagbigay kapakinabangan ang kaalaman nila hinggil sa bagay na ito. Pangatlo, alladhina ya'maluna bila ilmin. Pangatlong uri ng mga tao, yung gumagawa ng gawain na walang kaalaman. Okay? Na ang kahalintulad daw nito ay yung mga Kristiyano. Sinamba nila si Jesucristo na walang kaalaman. Hindi sila nagsaliksik ng tunay na relihiyon, tunay na kaalaman hinggil sa pananaw kay Jesucristo. At sinumang waman nahanahwahum, at sinumang taong tumahak din sa landas nila na sila ay gumagawa ng mga pagsamba ng walang kaalaman, na maaring humahantong sila, nakakagawa sila ng tinatawag na bid'ah. Ito yung mga halul bid'ah wad dalal, mga taong gumagawa ng mga pagsamba pero wala namang kaalaman. Kaya ang dulot nito ay mas malaki yung kapinsalaan na kanilang idinudulot. Mas napapagod lang sila sa kanilang mga gawain dahil gumagawa sila ng pagsamba ng mga bid'ah dahil sa kakulangan ng kaalaman, pag-aaral ng kaalaman. Okay, so ito yung tinutukoy ng ating Sheikh. Sabi niya, ang matagumpay sa tatlong ito ay itong unang uri ng mga tao na binibigyan ng kaalaman, nagsasaliksik ng kaalaman, at the same time, isinasabuhay nila ang kaalaman na kanilang mga natututunan. Okay, ngayon, sa page 9, no, sabi ng ating Sheikh, ثم اعلم يا أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبر إلى آخر ما قال. So dapat daw nating unawain na ang fiqh, ano pa mang kaalaman, ay ang main source natin ay ang Quran at Sunnah. Ganun din ang ijma ng mga sahaba. Okay, so itong pag-aaral ng fiqh, ay ang mustamad, ang ating source, pinagkukunan dito ng source ay ang Quran at Sunnah. Itong mga kitab sa fiqh, lahat ng kitab ng fiqh, ito ay kinuha, hinangon ng ating mga ulama mula sa Quran at Sunnah. Minawang madali lamang sa atin ng mga ulama na maunawaan ang relihiyong Islam. Jazahumullahu khairan. Pinag-aaralan nila mabuti ang Quran at Sunnah, pagkaraan ay minadali sa atin mula sa babu tahara, babu salah, babu siyam, babu zakah, babu hajj, hanggang sa huli. Lahat ng ito ay serbisyo ng ating mga ulama sa relihiyong Islam. Katulad ng ating Sheikh, na si Sheikh Salih Fawzan na nagsulat din ng Mulakhas al-Fiqh, na ginawa niyang madali sa atin ng pag-unawa ng fiqh. Sabi dito pa sa page 9 din, sabi ng ating Sheikh, فَوَاجِبٌ عَلَيْكَ يَا أَخِي الْمُسْلِمِ لِيَكُونَ عَمَلُكَ صَحِيحًا أَن تَتَعَلَّمَ مَا يَسْتَقِيمُ بِهِ دِينُكَ مِنْ صَلَاتِكَ وَصَوْمِكَ وَحَجِّكَ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ. Sabi niya, obligado sa iyo, o aking kapatid na Muslim, upang maging katanggap-tanggap ang iyong gawain, ay obligado sa iyong pag-aralan mo ano pa mang kaalaman na sa pamamagitan nito ay magiging matuwid ang iyong relihiyon, ang iyong gawain pagsamba tulad ng pagsasala, pag-ayuno, pag-hajj, ahkamuz zakah, no, ang mga panuntunin, pagiging obligan ng zakah, ahkamul muamalat, yung mga panuntunan, ahkam sa tijara, pangangalakal. Okay? Kaya nga si Omar bin Khattab, isa sa kanyang popular na kasabihan, sabi niya, la yabi' fi suqina man lam yata'allam al-ahkam o fima ma'na. Sabi niya, hindi pwedeng pumasok sa aming palengke ang taong hindi niya inalam ang mga panuntunan ng pangangalakal, business.
Ganyan ka-stricto si Umar bin Khattab. Sabi niya, kung sasali ka sa amin sa panininda, buying selling, kailangan mong alam mo yung mga ahkam. Dahil maring nakakagawa ka ng riba, pagsisinungaling, dahil hindi mo alam ang ahkam. So dapat mong alam ang panuntunan sa pangangalakal. Dahil maring napapabilang sa ari-arian mo, lumalamong ka ng haram. Okay, so ito'y kabilang sa nakapagdulot ng masama sa ating mga gawain. Okay, ito ay inshallah ta'ala tatalakin natin yung ahkam al-muamalat. Bilang panghuli dito, sabi ng ating Sheikh, tandaan mo aking kapatid, no? Anna al-ilm yanmu wa yazku ma'al amal fa idha amilta bima alimta zadakallahu ilman. Tandaan mo aking kapatid at huwag mong kakalimutan, no, ng ilm ay lumalago, tumataas at nadadalisay sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kaalaman na ito. فَإِذَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ at kapag isinabuhay mo ano pa mang kaalaman na binigay sa iyo ni Allah, ay dadagdagan pa sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag patuloy mong isinasabuhay ang kaalaman na iyong sinasaliksik o nililikom. Allahu Akbar. No, kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yuallimukumullah. No, katakutan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, isabuhay nyo ang ano pamang kaalaman na binagkakaloob sa inyo ni Allah, ay ang igaganti pala sa inyo ay dadagdagan pa kayo nito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. So ito yung kaulugan ng aya na ito. So kailangan po natin mga kapatid na isinasabuhay natin. Pag-aaralan natin Kitab at-Tahara, isabuhay natin. Ang mga ahkamus sala, isabuhay natin. Malalaman natin ang mga akhta, mga madalas na pagkakamali sa sala, iwasan natin. At iba pang mga pintuan na sa subject natin na fact. Bilang panghuli dito, ay nagbigay din ng encouragement, okay, na hinggil sa kainaman ng mga ulama. Sabi daw niya ng ating Sheikh, tandaan natin na tunay na pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ulama. Okay? Dahil hindi daw magkakalintulad ang taong walang kaalaman sa taong may kaalaman. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Magkakalintulad ba ang taong may kaalaman sa taong walang kaalaman? To, ang sagot dito ay logic na alam natin hindi magkakalintulad. Okay? Sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas, karangalan ng mga nanampalataya sa inyo at yung mga taong nagsaliksik ng kaalaman. Mashallah, tinataas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang antas natin, ang karangalan natin kapag tayo ay nagsasaliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. So kabilang lamang to sa mga kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman na binanggit ng ating Sheikh. Bilang karagdagan, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, idha matal insan inqata amalu illa min thalath. Kapag namatay daw ang isang tao, ay putol na, matatapos na yung gawain niya, yung gantimpala sa kanyang mabubuting gawa, liban sa tatlong nabanggit ng ating mahal na propeta. Sadaqatun jariyah, patuloy-tuloy na sadaka, ilmun yuntafa'u bihi, kaalaman na napapakinabangan. Yung kaalaman ay sinabuhay niya at ibinahagi niya sa iba, at ito ay napapakinabangan at hanggang kahit ikaw ay nasa iyong libingan, dumarating sa iyo ang gantimpala ng kaalaman na ito na iyong ibinahagi, isinabuhay at ipinarating sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan at sino pa mang tao. Mashallah, kabilang lamang ito mga kapatid sa kahalagaan kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman. At inshallah ta'ala sa next na ating lecture ating inupisahan ng ating Sheikh ang Kitab at-Tahara, aklat patungkol sa pagdadalisay, kalinisan, more ang pag-ablution at iba pang mga may kaugnayan sa tinatawag na at-Tahara. Naway napulutan natin ng aral itong unang episode na ating tanalakay sa mga oras na ito. Hanggang sa muli, wa akhiru da'waya alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.